And for some of you naman guys, may mga mamamanifest kayo na magagandang ito yung mga recognition guys, no, sa trabaho, especially kung nagtatrabaho kayo, kung nagnenegosyo kayo guys, unti-unti na rin nare-recognize ng mga tao yung negosyo nyo, and parang nagkakaroon kayo ng maraming feedback, magagandang feedback both sa trabaho at sa negosyo mga kapiksi. So people start loving you, na-appreciate nila yung mga efforts nyo, yung mga produkto nyo, kung kayo ay mga negosyante, kung kayo naman ay nagtatrabaho, yung mga efforts nyo guys. So you're being noticed, no? Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong April to May para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung full moon natin guys, ngayong April ay sa April 12, tapos yung next na full moon naman natin mga kapiksi ay sa May 12 mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan guys. And yung pamagat ng ating full moon ay pink moon mga kapiksi. Parang ganito. So, yeah. Napakaganda ng moon message para sa inyo guys. A win-win outcome is forecast. So, panalo-panalo mga kapiksi. Kahit positive or negative yung maranasan nyo or ma-experience nyo sa buhay guys, win-win pa rin kayo dyan. Syempre, pag positive, panalo talaga, no? Pag negative naman guys, syempre may mga lessons yan na kaakibat para sa inyo. Ayun yung mga lessons na yun, dun kayo matututo. Nandun yung panalo nyo, mga kapiksi. Whatever happens guys, no, palagi nyo lang sasabihin sa sarili nyo, everything is always working out in my favor, ganyan, para kahit ano pang mangyari, kahit ano pang kasangkutan nyo mga kapiksi, talagang palagi maging favorable sa inyo yung mga resulta. Palagi kayong makakita ng mga magagandang circumstances or maka-experience ng magagandang circumstances sa paligid nyo. Okay? Alright. So, attune to the moon guys, let go of that which is falling away. Kung ano yung mga kailangan nyong i-let go sa buhay nyo, mga kapiksi, i-let go nyo na, no? Huwag kayong matakot na bumitaw. Sabi nga nila, letting go is hard, holding on is harder, mga kapiksi. Mas mahirap kumapit, 'di ba, sa mga tao, bagay, sitwasyon na hindi mo na mapipilit. Para sa inyo, mga kapiksi. So, minsan nasusugatan lang kayo, minsan lalo lang lumalalim, no, yung mga negative emotions, trying to fix things na hindi naman na maayos talaga, 'di ba? So, if you feel like you have to let go, let it all go, mga kapiksi, and take your power back. Focus on yourself, guys, and let it go. Surrender to the universe, and the universe will help you fix things for you. Kesa yung ikaw yung nagtatry na mag-fix sa sarili mo, sometimes it's harder. So you have to have faith to the universe, mga kapiksi. Okay? See the other person. Other meanings nitong card na to guys is see the other person through the eyes of love. It will change your perspective. Yung mga tingin nyo sa ibang tao, mga kapiksi, diba, minsan naiinis kayo sa isang tao, meron kayong mga negative na ayaw sa kanila, yung version nila na ayaw nyo, yun yung palaging nakikita nyo, and therefore yun din yung palaging na-experience nyo sa physical reality nyo, kasi yun yung nakikita nyo sa kanila. Pero subukan yung hanapin yung mga magagandang traits nila, magagandang personality nila, mga kapiksi. They will also conform and they will reflect it back to you, guys. So, imbis na, let's say, for example, specific person, no? Person mo, once upon a time, malambing sila, sweet sila, kaya ka nga na-in-love sa kanila, di ba? Maalaga, ganyan. Tapos, biglang napansin mo yung mga negative traits niya, bugnutin, sinungaling, walang pake, di ba? Walang hindi nagte-text, hindi nagchat-chat. So kapag tiningnan mo ng tiningnan yon, mga negative na assumptions mo sa kanya, of course yun din yung i-reflect niya pabalik sa inyo. So kailangan mo lang ulit baliktarin. Kailangan mo lang ulit titigan yung good version nila, mga kapiksi, and para yun din ulit yung mapansin mo sa kanya. Okay?
Alright. It's time for you to make a firm decision. Kung meron kayong mga kailangan pagdesisyonan, mga kapiksi, this is the best time para magdesisyon kayo. Kasi the longer na pinapatagal nyo yung mga desisyon, unang-una, sayang yung oras, di ba? Pangalawa, sayang yung oras. So, kung magde-decision kayo, make sure na maging ready kayo, mga kapiksi. Time for you to focus on yourself for a while, guys. Hindi lang for a while, mga kapiksi, no? Parang everyday, bigyan mo ng chance yung sarili mo to take care of yourself, to focus on yourself, 'di ba? Everyday. Hindi ko alam kung everyday nag-exercise kayo, kung ilang minutes kayo nag-exercise, guys, or hours. Yun na yung me time mo. I-focus mo yung attention mo sa sarili mo habang nag-exercise ka, mag-affirm ka, talk to yourself, imagine yourself, 'di ba, na being in a very good and stable place sa buhay nyo, 'di ba? So, yeah. Look after yourself but avoid vanity, mga kapiksi. Syempre, importante talaga na inaalagaan natin yung sarili natin, guys. Okay? And now is a great time for a makeover. Kung gusto niyo lang naman, guys, kanya-kanyang preference yan. Kung ayaw niyo naman, okay lang din, mga kapiksi. But if you feel like gusto niyo na makeover, ganyan, carry lang, mga kapiksi. Go nyo lang, tuloy nyo lang, guys. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo dyan sa message na yan, guys. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong full moon season. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup na course, mga kapiksi. So sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Libra, guys, or Gemini, Gemini ka ay na-represent ng Queen of Swords. Ito yung ating moon energy. Meron din dito, guys, presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. So, this is a very positive energy, mga kapiksi. Kasi for some of you, guys, no, parang gusto nyo munang lumayo sa toxicities sa paligid, mga kapiksi. You want to bring your power back to yourself. Gusto nyo munang asikasuhin yung sarili nyo. In fact, gusto nyo magpahinga, guys, no? So, kung gusto nyo magpahinga, guys, okay lang yan. Rest up, relax, reset, no? Yung lyrics sa kanta ni Lalaboy, R&R, mga kapiksi, i-search nyo yung kanta na yun, sobrang ganda. Sa YouTube, merong lyrics doon, guys, R&R by Lalaboy. So, rest up, relax, and reset, mga kapiksi. Kailangan talaga natin yun para makapag-recharge ng energy. And yung iba sa nyo, yun talaga yung gustong gawin. Parang gusto nyo munang manahimik. Yung iba, guys, parang feeling ko nagso-social media detox kayo. Ibig sabihin, parang hindi mo na kayo nagso-social media, dina-deactivate nyo yung mga account nyo, focusing on yourself, mga kapiksi. Yung iba sa inyo parang nire-evaluate nyo, nire-reassess nyo yung mga priorities nyo sa buhay, kung ano yung gusto nyo unahin, kung ano yung gusto nyo asikasuhin, mga kapiksi. So yun nakikita natin na parang gusto nyo munang on your own, guys, okay? So you're right, parang nandun kayo sa feminine energy nyo, going to your feminine energy, yung pagiging, pinapalakas nyo yung feminine energy nyo, guys, yung pagiging mapayapa, peaceful, compassionate, mabait,
maunawain, no? Parang yun yung fino-focus nyo na energy right now, Libra. Okay? And for some of you naman guys, may mga mamamanifest kayo na magagandang ito yung mga recognition guys, no, sa trabaho, especially kung nagtatrabaho kayo, kung nagnenegosyo kayo guys, unti-unti na rin na-recognize ng mga tao yung negosyo nyo, and parang nagkakaroon kayo ng maraming feedback, magagandang feedback both sa trabaho at sa negosyo, mga kapiksi. So people start loving you, na-appreciate nila yung mga efforts nyo, yung mga produkto nyo, kung kayo ay mga negosyante, kung kayo naman ay nagtatrabaho, yung mga efforts nyo guys. So you're being noticed, no? Napapansin kayo, mga kapiksi. So ituloy nyo lang yan, keep up the good work guys, kasi you will feel good regarding dyan sa mga achievements na yan. And yung iba sa inyo guys, para magbabakasyon din, this is the best time na magbakasyon. And kung may mga travel plans kayo, mga kapiksi, maaari din yang matuloy. Kaya nga, R&R, yung sinabi ko kanina, rest up, relax, reset, kasi yung iba sa inyo magre-relax talaga, mga kapiksi. Okay, so ingat-ingat na lang kayo sa mga biyahe guys, and samantalahin nyo para makapag-unwind talaga kayo, mga kapiksi. So what else guys, tingnan pa natin. For some of you guys, nakikita natin na maaari magkaroon ng solusyon sa mga problema nyo kung kayo man ay nagkakaroon ng problema, mga kapiksi. Parang nakikitaan nyo or nakikita nyo yung mga solusyon sa mga plano nyo, kaya binibigay yan sa inyo ng universe guys. And sooner or later, yung mga problema nyo, matatapos din yan, mga kapiksi. For some of you, maaaring may bagong pag-ibig na kumatok sa inyo in terms of love and relationship, pero hindi pa kayo handa, hindi pa kayo ready, so ayaw nyo pang makipagsapalaran guys. And okay lang yan, guys, yung pag-ibig naman ay nandyan lang, and ma-attract nyo rin yan sa tamang panahon. Basta sa ngayon guys, focus muna kayo sa sarili nyo, mga kapiksi. Okay? So comment down below, Gemini, yung mga magaganda dito guys, i-mind nyo na ano ba yung magaganda. Yung mga sinabi ko magaganda kanina, yung mga travel, yung mga recognition, mga kapiksi, yung mga peace of mind, yan, i-mind nyo yan sa comment section. Bunot lang tayo ng isang card pa, Gemini, para sa inyong additional message. Energy flows where my intention goes. And ito yung palagi ko ina-explain sa inyo guys, na kung saan nakafocus yung attention nyo, doon napupunta yung energy nyo, yun yung nagre-reflect sa inyo. So kung ang intention mo is hindi maganda or negative, syempre yung energy mo doon magfo-flow, yun din yung magre-reflect sa yung physical reality. Likewise, kung ang intention mo ay maganda, positibo, doon din mafo-focus yung energy mo, and yun din yung mamamanifest mo sa buhay mo. Kaya natin kayo palagi sinasabihan guys na think positive, para positive yung intentions mo, positive yung energy mo, positive din yung ma-experience mo sa buhay. Ganun lang kasimple guys. Huwag natin gawing komplikado. So, kaya think positive mga kapiksi. Kung hindi pa kayo nagti-think positive, kung hindi nyo pa habit yon, kung nandun pa rin kayo sa nega, overthinking, reklamo, stress, worry, yan, hindi pa rin magbabago buhay nyo. Kahit marami kayong blessing na marinig sa mga reading, hanggang hindi kayo nagbabago, hindi magbabago yung buhay nyo. So, it's about time na magbago kayo guys, para magbago din yung energy nyo. Okay? Alright. So, comment down below guys, if feeling nyo na unawaan nyo yung mga mensahe sa inyo guys, yung mga positive dito, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.